Romy Mac ay makakausap po natin on the subject of panukalang muling ipagpaliban ng BSKE. Oo, may mga pabor, may mga kontra sa Senado. Alin nga ba ang tama? Attorney Romy Mac, magandang umaga po. Si Peter Atrica dito sa Balita Patan. Welcome back, sir. Magandang umaga sa inyo, Peter and Rica, at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Attorney, good morning. Thank you po. Ayan. Salamat, salamat. Attorney Romy Mac, ito po yung this has been going on for years and years. Hindi pa rin talaga namin maintindihan. Ano ba ang problema? Bakit ba hindi maituloy-tuloy ito? At bakit mukhang pinag-aaralan na naman na i-postpone yung BSKE? Hindi ko nga rin maintindihan yung mga politiko natin eh. Masyadong pinupolitika nila ang karapatan ng taong bayan sa pagboto. Yan naman eh, alam kong politika lamang yan, ano? At nangangako na naman sila para maging maganda na naman ang kailan dating sa mga barangay officials kasi malapit ang halalan na 2028. Kaya kailangan na medyo maganda ang dating nila, no? Sapagkat naghahanap na sila ngayon ng mga kakampi. Yan ay political strategy na naman yan. Na nagtataka naman ako bakit itong ang ating Pangulong Marcos ngayong gumaganda na ang picture niya sa taong bayan. Bakit naman pati itong karapatan ng nating mga mamamayan na bumoto ay mukhang gusto niyang pabayaan na pumapayag siya na parang pabor siya na ipospon daw ang barangay election dahil sa kailangan ng pondo para sa itong mga nangyayari sa ating bansa. Siguro may yung mga legal advisor ng Pangulo ay hindi na siya nabigyan ng magandang payo. Kaya ako yung baka nakikinig ang Pangulo o ay yung kanyang mga advisors, bigyan nyo naman ng tamang advice ang ating Pangulo sapagkat ang turo nila sa Pangulo, sige ho, pwede tayo mag-postpone ng halalan at pwede nating i-realign yung budget para sa mga nangyayari ngayong mga oil price crisis natin na ganito. Hindi na pag-aralan ng mga tao ng Pangulong Marcos na bawal ang realignment ng mga pondong yan na nakalaan para sa halalan. At sila nga ay pinagbawalan na ng ating Korte Suprema sa kasong Makalintal versus Comelec at pinagsabihan ang Pangulo na hindi kayo pwede mag-realign ng budget. Kaya nga yung unang-unang batas na ginawa ng Pangulong Marcos noong maupo siya, yung postponement ng barangay election noon ay declared unconstitutional dahil sa bawal nga yung realignment of budget. Ngayon, ipare-realign nila yung budget na yan. Ay mukhang ang Pangulo ay hindi nabigyan ng tamang advice ng kanyang mga advisors. Pero, Attorney, di ba sabi ng Supreme Court, kung tama po itong binabasa ko ngayon, yung last time na sinuspend ang BSKE, that is supposed to be the last time. You cannot suspend it anymore. Tama po ba yun? Oo, tama yun. Sinabi. Pero pinaglalabas na naman nila, hindi naman namin sinususpend eh. In-extend lang namin ang term of office. Binago namin ang term of office. Ganon din yun hindi ko maintindihan eh. Kung hindi ka nag-postpone, ano nangyari doon sa December 2025 election at ginawa yung November 2, 2026. Napakabawag na nila. Niloloko nila ang taong bayan. At kapag iyan ay pinayagan ng ating Pangulong Marcos, para bang sumasama na sila sa panlilin lang sa taong bayan, kaugnay ng ating karapatang makaboto. Ayan sinasabi pa nila ngayon kasi meron daw crisis sa Middle East. Hindi naman tayo kasama doon. At saka isa pa, noong 2022, nung kasagsagan ng COVID, yung pandemic dito sa atin, nagkaroon tayo ng national election, presidential election, under a very strict health protocol noon, bakit yun nagampanan natin na yun talagang napakadelikado ng mga panahong yun. Hindi lang mga local problem yun, kundi worldwide problem ang kinasakupan natin noon. Pagkatapos ngayon sasabihin nyo na yung Middle East crisis daw, hindi naman makaka-apekto sa halalan natin ang bagay na yon. Kaya ito ay isang panlilinlang sa ating taong bayan at nais na naman magpapogi ng ilang mga mambabatas o ng mga politiko
para sa darating na 2028 elections. Attorney, sinabi naman na po ng DBM no na meron naman tayong makukuhang 238 million na pondo mula sa mga appropriation and continuing appropriations pa na mapopondohan. So pwede tayong kumuha doon at unconstitutional din naman po according na rin kay COMELEC Chair Garcia yung paglipat ng pondo mula sa COMELEC at ililipat yan for another use. Di po ba? So, saan po nang gagaling itong kanilang calls na ipatigil nga yung eleksyon para yung pondo ay gagamitin? Hindi ko maintindihan kung anong batas ang kailan binabasa o kung anong desisyon ng Korte Suprema ang kailan binabasa. Pero napakalinaw ang sabi ng ating Korte Suprema, no realignment ng nasabing mga budget para sa halalan. At saka halalang yan, nakatakda na yan. Sinabi na nga ng Korte Suprema, ito na lang, last na ito, na kayong postpone ng postpone. At saka ano ang dahilan? Pero napakabigat na dahilan. Wala naman silang ino-offer na mabigat na dahilan para i-postpone talaga yan. May giyera ba talaga dito sa ating bansa? Nagkakamatayan ba? Nagkakaroon ba ng violence all over? May civil war ba tayo? Wala namang ganyan, Kapag kaya na pinayagan ng pinayagan, darating ang araw na lahat ng uri ng halalan, pagiging presidential election, pagiging local election, ipopospone na nila yan. Gagawa sila ng dahilan para yan ay ipospone. At ito namang Korte Suprema ay dapat maging more vigilant sila, Hindi yung pabago-bago din sila ng kanilang posisyon. Kaya nangyari noon, declare na nga silang unconstitutional yung sa 2025 election. Pagkatapos ngayon, itong huling election na pinospon, pinayagan pa naman nila. At sinasabi nila na ito daw hindi postponement, kundi term extension lamang. Napakababaw na dahilan. At yun nga yung huling decision ng Korte Suprema na pinayagan yung huling postponement ay 5 justices, mga senior justices, ang nag-dissent. Talagang sanabi na, hindi po pwede ang ganyang uri ng postponement in the guise of setting another term of office. At sa akin nga pagbasa niyan, talagang malaking panlilin lang yan sa karapatan ng taong bayan na makaboto tayo. Opo. Although, attorney, can you confirm din po, no? Sinabi rin po kasi ni COMELEC Chair Garcia na pwede naman talaga i-postpone yan, sabihin na itong pondong gagamitin, we can declare this as savings, at itong pondo na to, once declared as savings, can then be used for another kind. Hindi ko maintindihan yung sinasabi ni Chairman Garcia, pero ang maliwanag, kung yan man ay meron sinasabi silang dahilan, ang dapat nilang unang bigyan ng konsiderasyon ay yung ating karapatan na bumoto. Yung ating karapatan na pumili ng sarili nating mga opisyal ng ating mga barangay. Yung ating karapatan na tayo'y makapagpalit ng mga opisyal na hindi natin kinakailangan. At magbabago yung mga namamahalang yan. Yan ay pagka nagkaroon ng postponement, yan ay tinatanggal sa ating karapatan yan at ina-appoint ng Kongreso ang mga bagong opisyal na yan sa pamamagitan ng holdover position. Yan. At yan ay pinagtibay na ng ilang mga mahistrado ng ating Korte Suprema na nagbigay ng kanilang mga opinion doon sa mga iba't ibang mga kaso tungkol sa postponement. Hindi na ako makapapayag at hindi makakapayag ang taong bayan na ang mga mamamahala sa ating barangay ay appointed by legislators na dahil sa sila ay appointed sa darating na halalan, magagamit na naman sila ng mga politikong ito. Kaya, Attorney Romy Mac, sabi nga nila, let's cut to the chase. Parang ano na to parang chess game no? Merong preparasyon Oo Ano po ba ang political capital na makukuha ng ilan o maraming mga politiko looking at the 2028 elections? Ano po? Kung hindi yan, ano po ba talaga yung nakikita nila na hindi natin nakikita? Alam mo, Peter, nung magkaroon kami ng oral argument sa Korte Suprema, yan din ang tanong sa akin ng isa sa mga justices, Atty. Macalintal, bakit lagi nagpo-postpone itong mga mambabatas natin ng halalan sa barangay? Sabi ko, very simple, Your Honor, political consideration, political promises. Dahil sa mga pinangapangako yan, na kapag malapit ang halalan, ipopostpone nila
para ma-extend ang term of office ng mga barangay officials na yan. Kaya pagka sila nakagawa ng batas, ipamamalita nila sa mga barangay officials, kita nyo na, na-postpone ang halalan ay para sa inyong kabutihan. Yeah. At kapag kami panahon pa, sa susunod pang halalan, ipopostpone uli natin yan. Gagayin sila. Ipopostpone yan. At kayang-kaya naman nila. Kaya taong bayan, na all we can do is cry. Wala tayong magawa, kundi umiyak na lamang tayo Opo. sa ganitong uri ng mga panlililang sa atin, ng ating mga mambabatas. Opo, parang naririnig ko Kawawa na naman yung tayo. yung usapan, yung Oo. dialogue eh. Oo. Cap. Oh. Ipopostpone natin to, Cap. Akong bala sa'yo, Diba? Kap. Ganon. Pero wag mong kakalimutan naman si Eddie. So, yes. Eddie ako. Ako, ligawan pala to. Ligawan Oo, stage oo. pala ito, attorney. Hindi na Ganyan yan. Oo. Ayun on record ho yan. On record yan sa Korte Suprema. Na talagang sinabi ko yan na yan ay political consideration. On record yan doon sa decision ng Korte Suprema na nung ako'y tinanong nila, sinabi nila itong aking naging kasagutan. At ilan sa mga ating mga justices, they agreed on my position na ganito talaga, na nagkakaroon ng mga political consideration, ito mga postponement na ito, na sana naman yung ating karapatan ay hindi mababaliwala just because of this political consideration. Sabi ni JV Ejercito, too bad. The best leaders might have just missed their opportunities because of the suspension of elections. Would you agree? Yes, talaga na. Kasi maliwanag na, hindi lamang dito kundi international mga policy sa election, na yung regular and genuine or genuine periodic election ay dapat nariyan. Ibig sabihin, kung naka-schedule ang halalan, dapat ituloy yan. Hindi po pwedeng i-postpone lamang yun o i-suspend yan nang walang anumang mabigat na kadahilanan. Na otherwise, talagang the rights of the people, the rights of suffrage, ay talagang maaapektuhan. Paano po natin maipapaharap sa ating mga lawmakers yan? Because congressmen and some senators are actually partial to this discussion, sir. Napakahirap, Rika. Kahit anong ako, talaga namang mahirap kasi pag nag-iisa ka lamang na ako. Kasi pag nagpapail ako ng petition, para bang napakahirap na labanan ang sistemang yan. At napakadaming dahilan ang ginagawa nila. Kaya ako naman, kahit na paano, nilalaban ko na lamang para, sabi ko, para sa taong bayan. Pero siguro, kung sakaling ang taong bayan ikilos, dapat naman siguro magpakita rin sila ng kanilang suporta sa bagay na ito. Yeah. Pamamagitan ng anumang bagay na magagawa nila para maipakita nila na sila man ay tutol sa ganitong uri ng patakaran na pagpapaliban ng mga halalan sa ating bansa. Yan. Kailangan sumama naman sila, magpakita sila na sinusuportahan nila yung mga ganitong petition namin na inihahain sa Korte Suprema. Oo, kaya kaya kailangan namin kayo, Attorney Romy Mac Romy Mac. Mac as in Mac. Kibaka. Ang problema nga Matakot. Thank you. Hanggang ako kasi siguro hanggang election na lamang ako. Basta may nagsasalita tungkol dito, attorney, para naman, di ba, ma-educate din naman tayo. Kaya nabanggit ko yung mukhang magandang title ng program ko yun. Oo Aba, nga. pwede Ay, na. pwede natin pag-usapan yan, attorney. Di ba? Maganda nga pala. And ano pang hinihintay nyo? Lipat na. Peter, salamat ha. Salamat, attorney. Sa ulitin po. Okay, thank you. Kung sakali maituloy ko yung program na yan, maraming salamat sa inyo. Sa inyo na bilang ang MAC election sa barangay. Salamat, Magandang attorney. programa yan. Ay, talaga naman. Looking forward. Alam nyo naman sa DCMM. Madali tayo Pwede naman yan, kausap. mag-usapan natin yan. Para sa darating na barangay election, Ako naman, alam mo, yung mga ganyan, libre lang sa akin yan. Basta tungkol sa election, at tungkol sa senior citizen, yan ay libre na ibinibigay ko para sa ating mga Pro mamamayan. bono na serbisyo. Tama po dito. Pro bono yan. Opo, Oo. dahil Hindi dito mo lang, sa amin, talent free. Sabi mo lang, Peter, kung kailan natin sisimulan yan at tuloy natin yan. Maganda yan. Okay. Mass election,
sa barangay. Ayan. Teacher Musni Enrica. Magkape tayo sa McDo. Ayan, Macdo. Kailangan. Salamat ha. Salamat, Attorney Attorney. Romy Mac, Good it's a joy morning. talking to you, Salamat sir. sa inyo. Okay. Salamat at pagpalain tayo ng po may kapal. Thank you very Attorney much. Romulo Macalintal, election lawyer po. At talaga namang napunta na tayo